guys! Welcome back to my channel. So for today's video, kung nakikita nyo, handito kami ngayon sa ospital. So, sinugod ko po sa ospital si Ace since first of all kasi last Saturday is nagkaroon siya ng ubot sipon. So, pina-check up ko na siya sa pedia. Kasi nga, para lang maagapan yung cough and colds ni Ace. Kasi nga, pag nagkakaroon siya ng ubot sipon is matik na matutuloy siya sa pneumonia. So, yun yung always na sakit ni Ace kapag nagkakaubot sipon. So, nung Saturday is nilala ko na siya sa pedia. So, para lang maagapan yung ubot sipon niya kasi nga iba na nagkaroon siya ng runny nose. So, tulo yung sipon niya and then suka siya na suka bawat ubo niya. So, yung suka niya is more on mucus lang naman, more on phlegma. So, yung phlegma niya kasi is medyo madulas. Yun yung nagpapakati sa lalamunan niya. So, nung dinala ko siya sa pedia, ang sabi ng kanyang pedia is upper respiratory lang. So, nandito lang yung nagiging cause ng ubo niya. Kasi nga, andito lang talaga yung phlegma. So, clear lahat ng lungs niya, pati clear lahat, walang anything, walang sipol, walang phlegma, as in clear talaga siya. So, last Sunday, so that will be 26, so May 26, na-shock kami, nagulat kami kasi madaling araw siya. Nagulat kami dun sa breathing niya. So, yung paghinga niya is sobrang bilis. Like, umaalon talaga yung tiyan niya. So, nagulat kami kasi nagtataka kami na by Saturday, dinala na namin siya sa pedia para lang maagapan. So, wala pa siyang 24 hours. We observed that iba na yung the way na paghinga ni Ace or yung the way na breathing niya, iba na. Sobrang bilis talaga. So, I immediately message his pedia na sabi ko, Doc, bakit ganito po? Like, na-shock po kami kasi sobrang active talaga po ni Ace kung makikita nyo. So, isisingit ko dito yung video, yung mga time, yung time na kung paano siya mag-breathe. Then, sobrang active niya talaga. As in, hindi mo siya mapapansin na hingal. Pero pag tulog siya, doon namin mapapansin na sobrang bilis ng breathing niya. So, chinat ko yung mismong pedia niya. I chat his pedia to consult nga. Sabi ng pedia is dalhin nga daw sa ER para ma-x-ray or mag-nebulize muna kami. So, binigyan ko siya ng 1 ml na plain NSS tsaka 1 ml na salbutamol para lang malesen yung hingal niya. So, we observe an hour, like 1 to 3 hours. Ganun pa rin. As in, ganun pa rin yung hinga niya. Yung breathing niya, sobrang bilis pa rin. So, we decided na dalhin siya sa ER. So, ayun. Pagdating namin dito, walang pagbabago. So, ang ginawa sa kanya is ni-rapid test siya. Like, kasi unang finding sa kanya or unang pumasok sa pedia niya is baka positive siya sa COVID ulit. Kasi way back last year is na COVID na siya. So, ang iniisip ng pedia niya is baka positive ulit siya. So, ni-rapid test siya, in-antigen siya. Thankful hindi siya positive. So, negative siya. And then, yung second option is yung x-ray nga na sinasabi. So,
we went to the x-ray room, pina-x-ray siya, then lumabas yung result, naka-confine na kami noon, naka-admit na kami since Sunday. So Sunday afternoon na nandito na kami sa hospital, naka-confine na kami. So lumabas na rin naman yung x-ray niya. And then yesterday, I believe na nag-visit yung pedya niya dito. And she told us na merong pneumonia si Ace. Like, tinanong ko yung pedya niya, so, saan naka-indicate yung pneumonia niya. So, sabi ng pedya is bilateral. So, both lungs meron. So, hindi niya rin expected na magkakaroon ng pneumonia si Ace. Kasi nga, sobrang clear ng lungs niya. Kasi wala siyang naririnig anything. So, tinanong niya ako kung may asthma both sides. Sa akin at saka sa father niya. So, wala namang may asthma. So, after that, yun nga, she explained to me na meron nga pneumonia ulit si Ace. So, ang sabi niya is possible na ang tawag sa kanya, ang tawag dito sa sakit is ni Ace is viral pneumonia. So, pag viral pneumonia is mabilis talaga yung breathing. Like, pihalong parang asthma talaga siya. Sobrang bilis. Ayun nga lang, wala siyang indication na may pneumonia. So, magkakaroon lang kayo ng idea once na na-x-ray kayo. Pero kasi, sa symptoms ni Ace kasi, normal na kasi sa amin, or sanay na kasi kami sa kanya na pag may ubo, may sipon, is normal na yun. Kasi, may mga few months, like way back April, nagka-ubot sipon din siya. Sabay-sabay na yun, ubo, sipon, UTI, lagnat, nagsusuka na rin siya. Pero never siyang nahirapan huminga. Or never siyang nakaranas ng fast breathing. So, hindi namin siya in-admit that time kasi okay lang naman siya. So, this month, nagtaka kami bakit ganun. As in, shock talaga. As in, wala kaming ka-idea. Kasi, ang alam namin is normal lang na ubo at sipon. Well, yung ubo at sipon niya is nakuha niya talaga yun sa weather. Like, dry cough. Then, sipon siya. Hindi kami expected is yung sa pneumonia niya. So, ngayon, andito siya. Ayan si Ace. So, ngayon, nagpapahinga si Ace dyan. So, ngayon, binibigyan siya ng antibiotics. And, ayan, nakaswero siya. So, nakakaawa lang yung bata. Kasi, dami niyang turok. Sa braso, sa kamay. May times na rin na namaga yung kamay niya hanggang braso. Alam niyo yun, yung tipong kung gano'n nyo inalagaan or alagang-alaga na kayo pero hindi nyo pa rin ma-expect na magkakasakit yung bata na ganito lang din. Kami, actually hindi talaga namin siya nilalabas kasi nga ang alam namin is may bagong virus or may mga cases na tumataas daw ulit kaya hindi ko muna nilalabas si Ace. So, nilalabas ko lang siya during Tuesday and Wednesday kasi yung schedule sa OT or sa occupational therapist niya. Sa teacher niya, yun lang yun naman yung day na nilalabas ko siya. Pero after that, go home na kami. So, diretso kami uwi. So, hindi ko siya ginagala for now kasi nga, ang alam ko, tumataas talaga yung mga cases. So, thankfully naman, hindi siya positive or hindi siya negative. I mean, negative siya, pero hindi siya positive. Yes. So, for now, we are just waiting to his pedya. So, hinintay pa namin ulit yung pedya niya. So, kung ano man yung another advice na ibibigay niya sa amin. Kasi, this will be our second day sa hospital. So, update ko kayo kung ano pa yung
magiging updates namin. So, I will try to take a video for that if ever, yun lang. So, ayun guys, so tatluhan yung room dito, or I mean yung bed. So, ito yung sa amin. Ayun si Ace, natutulog siya, nagpapahinga. Ito yung gamit namin. So, ganyan lang siya kaliit. And then, ito yung second bed. Then, ito yung first. So, tatlong bed lang siya. Then, may CR. Here is the CR. So, yun yung CR. Yan lang, niroom tour ko lang kayo. Yan yung aircon. Tapos, ayun, may mic doon. Ginagamit yun kapag need. Kaso, as of now, hindi daw gumagana. So, hinintay ko na lang na may pumuntang nurses para lang i-update si Ace or need ng mga antibiotics. So, doon lang ako nagpapa-assist. Magpa-change ng clothes ni Ace or diaper. Kasi nga, minsan kasi yung mga injection niya na-out. So, nililipat sa ibang parte. Minsan sa paa, minsan sa kamay. As of now kasi nasa braso. So, yun siya. Guys, so update. So this will be May 29. So this will be our last day here in the hospital. So what po si Is? So yun, masigla na po si Is as today. Then final diagnosis kay Ace is pediatric community acquired pneumonia. So, hawa po siya. So, viral talaga siya. So, as of now, may kumakalat po na virus, which is yung pneumonia. So, pwede siyang makuha kahit saan. And, kahit simpleng ubo, sipon, to all mommies, make sure that imo-monitor nyo po yung baby nyo. Kasi, si Ace po is naka-monitor na po yan. So, minonitor na po namin yan si Ace ng Saturday. And then, Sunday morning is doon na po nag-start yung fast breathing niya po. So, wala po kaming idea na may pneumonia siya. Opo. And then, yun nga. So, to all mommies, make sure that i-monitor nyo po every single day, every single hour yung mga babies nyo. Kasi possible na to make sure na wala po pneumonia ang inyong baby. Kasi nga po, today or this month or ngayong taon is may kumakalat po na virus which will be the pneumonia. So, sinasabi nila is silent pneumonia siya. So, hindi talaga natin alam kung kailan at saan natin nakukuha ang pneumonia. Especially mga babies like them or like Ace. So, sila yung madalas na tinatamaan po ng pneumonia. So, ayun po si Ace today. Say hi to them. So, busy po siya magbilang ng voice as of now. So, yun po yung sabi ng pedya niya. So, pneumonia po talaga yung pinaka-final diagnosis ni Ace. And, yun nga, puso siya talaga ngayon, yung pneumonia. So, hindi po natin masasabi kung saan, kung kailan, kung paano nakuha ng mga babies natin yung pneumonia. Please make sure na lang po, monitor nyo sila every single day, every single hour. And, kung napansin nyo po na may ubot sipon yung baby nyo, ipacheck nyo na po sila agad sa pedya. Okay? Kasi,
Si Ace po kasi ganyan yung naging symptoms niya. Ubo, sipon. And then, nung pina-check po namin siya nung Saturday. Last Saturday lang. Para lang maagapan. And, Sunday morning or Sunday midnight is hindi po namin expected na mag-fast breathing po siya. So, Sunday afternoon, dun po namin siya dinala sa ER. Masigla naman po si Ace. Wala naman po siya anything na sakit. Yun lang po is, nagtataka kami bakit siya nagpo-fast breathing. And yun na po yung cause ng pneumonia. So, ayun lang po. I hope yung natutunan kayo for this video. And don't forget to like and subscribe. And share the video. Aray ko. Say bye-bye na. Bye-bye!